Pero gusto nyo ba? Ipakilala ko na yung bisita natin. Gusto nyo ba? Gusto nyo? Maganda to. Magaling. Matapang. Nandito na, Vice President Sara Duterte! Oh, maganda ba yung bisita natin? Mahal nyo ba siya? O sige, iiklihan ko na lang yung speech ko para sa kanya. Gusto niyo ba siya marinig? At mamaya, may ipinilin si Pangulong Duterte. Pero siya na ang magsasabi. Pero ito muna yung mahalaga. Nay, tay, totoo, nangutang ako. Totoo. Yan ang bagay na hindi ko ipinagkaila sa inyo. Pero matanong ko kayo, Nay, Tay, nung pandemya, may nagutom ba sa Basek? Promise? Promise? Buwan-buwan ba dumating ang food box sa Baseco? Nakain ba natin? Nakaraos ba tayo? Salamat sa Diyos. In fact, special mention lang, meron pa akong isang pagkakamali nung umpisa. Nung binigay ko yung food box, pangkalahatan, nagulat ako. Nung nasunog to, ginagawa ko yung Pasig community. May lumapit sa akin, Muslim. Yorme, ang sarap ng pagkain. Kaya lamang, pwede bang makisuyo? Eh, sabi, bakit? Anong gusto mo? Pwede bang palitan mo yung isang dilata? Huwag yung baboy. Then I realized, tama. Kaya the following month, meron ng special marking yung food box para sa mga kapatid nating Muslim. Tama ba? So, madalit salita, sabay-sabay nga ninyong patunayan sa Maynila noong pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Nay, tay, pangalawa, nasunog ang Baseco. Malaki. First time kayong nakakita ng mayor. First time. 3 buwan lang. Ginawa 200 plus townhouses ang Baseco community. Tama ba?
pandemya, ang dami-dami kong inutang. Pero, natayo ba yung ospital ng Baseco? 3 taon nang bukas, 3 taon nang tapos, 3 taon na akong wala, sarado pa rin. Ngayon, ako sinisisi. Sinisisi ako nung ate ko. Ang sabi, hindi raw qualified sa DOH. Ito sagot ko. Di ba ang direktor ng Manila Health Department asawa niya? Ang tanong namin mga taga-Baseco, ang dami nyo Cheche Bureche, 3 taong kayo nakaupo, bakit hindi nyo ginawa ng paraan? Tapos ngayon bubuksan na daw. Bakit? Ano ba meron sa Mayo? Ano meron sa Mayo? Mga taga-Baseco, o ito, kahit si Amado, nagulat siya ng ganyang kalaking ospital para sa isang barangay lang. O ngayon, hanggang dulo, hanggang doon, kayong lahat na narito, pumunta na kayo kay Tambunting. Isanlan nyo na itong laway na to. May awa ang Diyos. Sa tulong nyo, nakabalik tayo. Sa December, bubuksan ko na yan. Gusto nyo ba talaga akong bumalik? O sige, sample lang sample lang. Simula Todits, hanggang Wakali, dito sa Nangka, hanggang doon sa Kodli. Taas ang kamay na gusto akong bumalik. Promise! Talaga? Hindi na ako magpapakahaba. Masaya na ako kasi sa totoo lang, Ma'am Sara, first time kung nakita kami ni Amado, matagal na rin kami sa gobyerno. Ngayon lang lumabas ng ganito ang mga taga-Baseco sa ganitong rally. Kaya sa inyo, mga taga-Baseco, tulungan nyo kami ni Chia Chesa, ni Amado Bagatsing at ng buong Yormes Choice. Muli naming ipararamdam sa inyo ang pagmamahal ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Maynila. Pwede bang tulungan nyo kami? Nagisingin natin sila. Sabay-sabay tayo sumigaw. Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Maraming salamat sa inyo. Magandang gabi. I love you, Baseco. Pagpalain naman kayo ng pangmagaban. Sabay-sabay! Manila! God bless. Thank you! At ngayon, salubungin natin ang masigabong palakpakan, Vice President Sara Duterte! Salamat. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang gabi sa inyong lahat. Maayong gabi kaninyong tanan. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Unahon-una na ako ang paghatag ug pagyukbo kaninyong tanan. Una, sa ating mayor, dahil pinahiram niya po ako ng stage, ng microphone, ng ilaw, ng kuryente para makapagbigay ng mensahe sa inyong lahat ngayong gabi. Maraming salamat po. Mayor Yorme Isko Moreno Dumagoso.
sandali lang. Pangalawang pagpapasalamat ay sa inyong lahat, mga kababayan namin. Marami sa inyo ang hindi pa naghahapunan, hindi pa kumakain. Kanina pa na nandito sa ilalim ng init ng araw. Hindi pa nakaluto, galing pa sa trabaho. Pero nandito kayo para sa aming lahat, para makinig sa mensahe namin, para sa ating mahal na inang bayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang aking kanang bisan asa kumuadto ba at syagit sa mga tao, Duterte, Duterte. Kahit saan ako pumunta, ang sigaw ng mga tao, Duterte, Duterte. Paalala ko lang, ako ay tumatayo dito sa harap ninyo ngayon, hindi kandidato. Dahil ang eleksyon ko ay sa 2028 pa. O, pwede bukas kung may maghamon ng eleksyon bukas. Baka kasi hanapin ninyo sa balota ang aking pangalan. Wala pong Duterte na tumatakbo ngayon. Nandito po ako bilang isang botante din. Ngayong eleksyon na ito, botante ako. At meron akong mga paalala sa inyo, mga kababayan. Ang pangatlong pagpapasalamat ay mula po kay Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpapasalamat siya sa pagpapakita ninyo ng pagmamahal, suporta, at pag-celebrate nyo noong kanyang 80th birthday noong March 2028. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa akin. Personal po sa inyong lahat ang pagpapasalamat ko sa inyong patuloy na suporta at pagtitiwala sa akin, sa aking mga kasamahan, at sa aming opisina, ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Totoo. Totoo yan. Sabi nila, bangag daw yung isa. Sabi ko, totoo, totoo. Hindi ko alam noon, pero ngayon alam ko na. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa pamilya namin, ang pamilya Duterte. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyo, aming mga kababayan, sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Dako kayo ang amuang utang nga kabubuton kaninyong tanan. Sa higayon nga gihatag ninyo kanamo, nga makaserbisyo sa ato ang nasod. Daghang salamat mga kaigsuunan namo. Alam nyo, marami sa ating mga problema ngayon
na nakikita natin sa ating lipunan, korupsyon, droga, pang-aabuso, krimen, ay dahil sa ugali nating mga Pilipino kung paano tayo bumoto at pumili ng isang leader. Merong tatlong bagay na paulit-ulit nating ginagawa na mali sa ating mga halalan. Maraming nagtatanong sa akin, Inday Sara, ano pa bang matulong namin sa iyo? Dahil naaawa kami sa iyo. Wala na po kayong matulong sa akin. Dahil ginawa na po ninyo akong Vice President. Yan po ang pinaka-tulong ninyo sa akin. Ang kailangan natin gawin at ang kailangan ninyo tulungan ay ang ating bayan. At magagawa ninyo yan sa darating na halalan. Ang unang pagkakamali na ginagawa nating mga Pilipino. Kapag sino yung natatawa tayo, naaaliw tayo, sumasayaw at kumakanta, yun ang naaalala natin pag-upo natin doon sa presinto, sa polling precinct natin. Sila yung naaalala natin. Hindi na natin tinatanong, itong tao ba na ito, nung tumayo siya noon, ay ibinigay niya ang pangako niya. Noong itong tao ba na ito, noong nangangampanya siya, nanliligaw siya sa akin, marami siyang pangako na sinabi niyang gagawin niya, ay ibinigay ba niya sa bayan? Ang isang halimbawa dito ay ang pangako na 20 pesos per kilo na bigas. Pinupuna ko dahil sila naman yung nag-announce na meron silang 20 pesos per kilo na bigas sa Visayas ngayon. Ang sinasabi ko, pangako yan noong eleksyon noong 2022. Kinalimutan ng 3 taon at ngayon naalala dahil may darating na naman na eleksyon. Yan ang tawag na budol. Sa Binisaya pa, bot-bot. Bot-bot nimo. Si Tambaloslos, taga-Tacloban to dito sa distrito na sa kongreso nila dito. Kinsay taga-Tacloban dire? Antay lang mo ha. Buto pa mo ha ng Romualdez. Ngayon, babalik na naman ang eleksyon, naalala na naman nila. Tapos, meron daw silang 20 pesos per kilo na bigas sa Visayas. Tinatanong ko, unang-una, bakit ngayon lang? Bakit ngayon yun lang yan ginawa? 2022 pa. Yan, pinaasa sa mga tao. Pangalawa, bakit sa Visayas lang? Hindi ba kailangan ng Baseco ng 20 pesos na kilo na bigas? Sinasabi nila, crab mentality daw. Sinasabi ng Department of Agriculture, ano ba sinabi niya? Hindi ko na binasa. Sabi niya, nabasa ko lang, mataas ang respeto ko sa kanya. Malaki ang respeto ko sa kanya, sa akin daw. Ako wala akong respeto sa kanya. Dahil merong picture ang intelligence group
May picture siya na nag-iinuman, may cocaine sa harap niya. Tanong nyo, sa mga sundalo at sa pulis na nasa intelligence, hingiin ninyo ang picture na yan. Kaya wala sa kanila ang may karapatan na magsabi na hindi tama ang ginagawa ko sa pagtatanong kung bakit ngayon lang ang 20 pesos na kilo ng bigas. Pinapaasa na naman ang taong bayan. Yan ang problema natin, di ba? Naaliw lang tayo, magaling magsalita. Automatic na, in-endorse ni Inday Sara, pasaylua. Automatic na. Pangalawang, pagkakamali nating mga Pilipino kapag pumipili tayo ng kandidato, ng leader natin. Kapag galing sa pamilya ng mga politiko, malaking pamilya ng politiko, ay automatic ang boto natin. Tama. Hindi dahil Duterte yan na nakatayo sa harap ninyo, ay automatic ang boto ninyo. Tinatanong ninyo dapat, ano ba ang abilidad at kapasidad ng taong ito? Narinig ko kanina, ang ating Yorme nagsabi, nag-utang siya para sa mga proyekto. Noong ako ay mayor ng Davao City, ang ginawa ko naman ay nagbayad ako ng utang. Ginawa ko debt-free ang Davao City. Pero sinasabi ko sa inyo, hindi mali ang mangutang. Ang mali ay kapag hindi ka nagbayad ng utang. Pero kapag nagbabayad ka ng utang mo, walang mali doon. Kasi kinakailangan talaga ng mga local government units ang panghihiram ng pera para maibigay sa taong bayan ang tamang serbisyo tulad ng hospital na nakikita ninyo dito sa Paseco ngayon. Kaya hindi dahil politiko na pamilya yan, hindi dapat automatic ang boto. Pangatlo, na pagkakamali natin na mga botante ay ang pangatlong pagkakamali adjust lang. Ikarat ang tutunlan. Thank you. Ang pangatlong pagkakamali natin sa pagpili ng ating mga politiko at mga leader ay yung binibenta natin ang boto natin. Ipinagpapalit natin ang boto natin sa kung sino ang nagbibigay ng pera sa atin. Nangangampanya ako simula noong 1 linggo, umiikot ako, tinatanong ko ang mga tao, magkano ba binibigay sa inyo? Sa iba't ibang, ano yan? Anong ganito? Magkano ba ang binibigay sa inyo? Burger ba ito? Sa ibang lugar, 3,000. Sa ibang lugar,
2,000. Sa ibang lugar, 1,300. Merong 1,000. Ang iba pa, dahil legal na ang vote buying, AKAP, AX, tupad. Nakailang eleksyon na tayo. Tumatanggap tayo ng 2,000, 2,000, 2,000, 2,000. Ilang eleksyon na tumatanggap ng pera ang taong bayan. Pero bakit naghihirap pa rin ang ating bayan? Bakit ang dami-dami pa rin gutom? Ang dami pa rin humihingi ng tulong dahil walang oportunidad sa trabaho at negosyo. Bakit ang dami pa rin mga kababayan natin na nakikipagsapalaran, iligal na lumalabas sa ating bayan para pumunta sa ibang lugar? Ilan ang mga kapatid natin na nasa Malaysia na walang papel? Nandoon nagtatrabaho dahil wala silang hanap buhay dito sa ating bayan. Ilang eleksyon na yon? Ilang bilihan na ng boto yon? Sinasabi ko, tanggapin nyo dahil pera naman yan ng bayan. AKAP, AX, programa yan ng gobyerno. Pero pag-isipan nyo yung boto at kanino ninyo ibibigay ang boto ninyo. Dahil babalik na naman tayo doon sa boto ko na lang kasi naaalala ko siya dahil napatawa niya ako. Sumayaw siya sa harap ko. Alam niyo, kami sa Davao City, hindi kami naglalagay ng pera para sa pagbili ng boto. Dahil nawawala ang respeto ng tao sa isa't isa. Nawawala ang respeto ng leader sa tao, nawawala ang respeto ng tao sa leader. Nagiging transactional ang relasyon ng mga leader at ng mga kababayan natin. Kaya ang nangyayari sa amin, at alam to ng mga tiga Davao City, at ilang beses ko na to binanggit sa COMELEC, sa kawalan natin ng biometrics at automated voters list. Ang nangyayari sa amin sa Davao City dahil hindi binibili ang boto at walang natatanggap ang tao, buboto sila sa umaga sa Davao City, sasakay sila ng truck at babiyahe sila sa Western Mindanao, pupunta ng Maguindanao, ng Lanao, ng Cotabato City at boboto ulit doon at kukunin na nila ang bayad sa boto nila. Nagagawa yan doon sa Mindanao dahil 2-3 oras lang ang biyahe papunta sa kapitbahay. Masakit sa akin lagi kapag nakikita ko na merong bilihan ng boto. Dahil ang mga nakakatanggap ng pera o ang mga boto na binibili ay hindi naman sa mga tao na mga doktor, mga engineer, mga abogado, mga malalaking negosyante na milyon-milyon ang kita. Nakita nyo ba na binili ang boto nila ng 2,000, ng 1,000, ng 300, ng 500? Sino ba ang binibili ang boto? Yung mga tao na napakalaking halaga sa kanila ang 100 pesos. Pinagsasamantalahan ng politiko ang kahirapan ng mga tao. Ang nangyayari, balik na naman tayo doon sa una, bakit ko pa tutuparin ang pangako ko sa iyo?
may bayad ka na. Tinanggap mo na yung 2,000. Ano pang ibibigay ko na pangako sa iyo? Binayaran na kita. Binili ko na yung dignidad mo. Kaya tayo, paulit-ulit din tayo sa pagkakamali, sa pagpili ng mga leader. Huwag natin ulitin yung 3 bagay na ito ngayong darating na halalan. Ano yun? Hindi dahil naaaliw tayo, hindi na natin tatanungin, ano ba ang naibigay mo na pinangako mo sa amin? Hindi dahil galing sa malaking politiko na pamilya ay automatic iboboto natin yan. At hindi dahil nakatanggap tayo ng pera ay automatic ibibigay na natin ang boto natin. Alam nyo, sa pag-iikot namin, ilang araw na ako na nandito sa inyong syudad, madami ang nagtatanong, kamusta na si Pangulong Rodrigo Duterte? Marami ang nagsasabi, Inday Sara, ikamusta mo ako kay Pangulong Duterte? Kahit hindi ko kilala na mga tao, saan man ako pumunta. Mga bata, kagabi, yung isang rally namin, paalis na ako, isang bata, hinahabol niya yung sasakyan ko. Sabi niya, kamusta mo ako kay Tatay Digong? Kamusta mo ako kay Tatay Digong? Ang gusto ko lang po i-update sa inyo ay wala naman siyang problema sa kanyang kalusugan. Ang kanyang problema ay hindi siya marunong sa gawaing pambahay. Hindi siya marunong magluto, hindi siya marunong maglaba, at hindi siya marunong maglinis ng kanyang kwarto. Dahil yan ay ginagawa lagi nung kanyang mga girlfriend noon. At syempre, hindi naman nakulong yung girlfriend niya, ay wala siyang kasama doon sa loob. Pero merong 2 na girlfriend na nag-aantay doon sa labas. Sana all, ma'am, no? Sana all, inaantay. Sana all, 2 ang nag-aantay. At sana all, nag-aaway. Dahil nag-aaway yung 2 girlfriend. Sinabi ko, nung nagkausap kami, tumawag siya sa akin eh. Sabi ko na, sabi niya, kamusta ka? Ganyan, sabi niya, masakit. Masakit sakit ako ang kasing-kasing. Masakit ang puso ko, masakit ang puso ko. Sabi ko, sakit ang puso mo, sabihin mo sa doktor. May doktor dyan. Sabihan mo siya na masakit ang dibdib mo. Sabi niya, hindi. Kasi wala na ang mga girlfriend ko. Idol, di ba? Tapos sabi ko sa kanya, ay naku, huwag ka mag-alala. Yung 2 girlfriend mo nandyan sa labas, nag-aaway. Sa labas ng kulungan. Tapos sabi niya sa akin, sumali ba ang nanay mo sa away? Sabi ko naman sa kanya, ay naku, wala nang pakialam ang nanay ko sa iyo kasi 80 years old ka na daw, matanda ka na daw. Yan po ang kalagayan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong tumawag siya sa akin. Kailan ba? Nakakalimutan mo na kahapon ba yung tawag niya. At sabi niya rin sa akin, naaalala mo pa ba ako? Ako yung tatay mo. Huwag mo ako kalimutan dahil baka mabulok ako dito. Kaya namdo pa ba kasi ako yung amahan. Ay, yung ko kalimutin din hiinday kay masin mabulok ko din hiin. Yan ang kanyang kalagayan ngayon.